Yo, EJ Power nga pala at andito ulit tayo sa MC Motherfucking Marathon presents Band MCs at ngayon ay papanoorin natin isa sa mga pinakamalakas na laban ng Flip Top at isa rin sa mga kontrobersyal, Sinyo versus Apex. Yun nga no, few weeks ago nag-release ng track si Apex, yung Tuldok. At dun na nga kinumpirma na hindi ko masasabing ban siya sa Flip Top, pero hindi na natin siya malabo na natin siya mapanood sa Flip Top. Noong una, hindi pa tayo sigurado hindi pa kumpirmado sa mga utak natin dahil nakikita pa natin siya sa mga Flip Top events, lalo na pag-ahon. So marami pa rin umaasa noong mga panahon na yun na hindi naman siya ban sa Flip Top, baka hindi lang bumabattle. Pero ito, nag-release siya ng track kung saan yun, pakinggan nyo na lang track, detalyado na doon. Kwento niya lahat. Yun nga, parang confirmation yun na hindi na natin siya mapapanood sa Flip Top. Most likely. Yun, pero yun nga, dahil dito nagsimula yung issue na yun. Ito daw yung pinagmulan. Yun, wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin Sinyo versus Apex ng Ahon 13. Isa sa mga pinaka-historic na laban sa Flip Top. Panoorin natin. Isa sa pinaka-anticipated na battle para sa iyo lahat. Shoutout sa lahat ng mga naniniwala mula 2010 pa at sa susunod mga taon. Nanalo ng pointos si Apex, pili niya mauna, si Sinyo. Pakinggan natin to, Ahon 13 Day 2, Sinyo. Game na pala? Eric, bakit ito mag-isa? Di ba usapan natin 2-on-1? Asan si Mata? Callback yun sa sa laban nila ni Shay na kasi parang na-involve dun si Apex dahil tinitira ni Apex si Ann Mateo nung laban nila sa ibang laban. Tas parang hindi nagustuhan ni Shay yun. So, dun sa laban na Sinyo versus Shay, na involved din si Shay dun sa si Apex dun sa laban nila. Nung Ahon, I believe Ahon 7 yun. Alam mo naman na dito uubra. Kaya paakyatin mo na. Bibigyan ko lang ng tig-isa pagsasabayin ko tong dalawa. Na hamon ng hamon, bakit? In demand ba? Yung dati kong dinidedma, ngayon dinideds na. Gusto niya akong magseryoso, yun ang dinedemand niya. Nung huli akong nagseryoso, kalabang ko nagdedemanda. Ang isa din sa mga sa mga naging malaking issue sa battle rap nung hindi naman yata nagdemanda pero parang muntik nang idemanda nung mama ni Ann Mateo si Sinyo dahil sa mga grabing lines ni Sinyo nung laban nila ni Shay.
Hinahain ko, di daw sila namamangha. May mga trip daw sa akin yung panlasa masagwa. Mapait ang katotohanan, lakan ng magagawa. Mas mahal to ng madla, kaya nga sobrang bitter mo, pati yung taste namamakla. Namamakla, pakla, mapakla, namamakla. Walang hiya! Apex versus Sinyo! Hindi ba ako lugi niyan? Kasi meron niyang wordplay, rhyme scheme, multi, ron, abra. Ron, abra, luni, all for one. Pero Tangina no, share ko lang. Tangina ngayon ko lang nakita tong ano. Kasi nung nandyan ako nung live, hindi ko napapansin yan yung ano, yung terrace, yung balcony. Pero putang ina dito sa video, kitang-kita ko. Grabe, parang ang bilibid tong venue. No? Mga nakasabit na sila. Oh. Parang onting galaw na lang nila malalaglag na sila. Guys, grabe tong Ahon 13 nun. Pagpasok mo sa venue, wala kang maramdaman ng oxygen, putang ina, puro yung singaw, ang init. Grabe to. Malaki na tong venue masasabi ko, pero hindi pa rin kinaya yung yung dami ng tao dahil sa sobrang laki ng laban na to eh. Feeling ko dapat ewan ko ba't hindi pa nakukuha ni Arik yung yung Metro tent or the tent nun. Pero feeling ko kung doon ginanap tong laban na to, uubra yung venue doon. Una sa lahat napaka-komportable doon sa the tent tsaka sa Metro tent dahil aircon siya. Air-conditioned yung venue. And masasabi kong mas malaki konti to yung mas malaki konti dito yung yung venue na yun. o kahit pagtulungan, smash sa akin yan. Oo, may iniinda sa tagiliran. Dahil kung usapang ranking, ito'y all might. Rumispeto ka sa number 1! My Hero Academia reference. Pero teka. Di ba meaning ng pangalan mo? Mataas, matayog, tugatog. Shit, di na ma-reach. Pero bibigyan kita ng tip. Mali ka ng kalaban mong napik. Akala ko ba Apex na to? Ba't kailangan pa akong masungkit? Sira pala tuktok neto, Rick Kasi sira pala tuktok neto, Rick, tangina ang kulit. Nung nakasayla. Ewan ko parang dito pa lang sa sa round 1 na to, makikita mo ng underprepared si Sinyo kasi medyo nalilito siya sa niya, sa mga lines niya. Parang nagkakamali na siya. Sira pala tuktok neto, Rick Kasi sira pala tuktok neto, Rick, tangina ang kulit. Nung nakasayang laban nila ni Undo, di daw siya nagpanik. Sabi niya, sure win. No match. Knockout yun, matik. Tangina ang lupit. Na-predict. Totoo nga. May tulog nga sa kanya silip. Masakit? Di ka sinipot? Ulol, ganun ka kasupot. Biruin mo, mas pinili niya pang labanan yung antok. Bugok, karma is real. Hindi mo ba na-feel? Ginawa kang pampaantok, literal siyang sleeping pill. Kaya dyan ako gigil na gigil sa'yo, putang ina mo. Dyan ako gigil na gigil sa'yo, putang ina mo. Kaya sa lahat ng mga tropa natin dyan, ilang taong ko itong hinintay, shit. Ang karma talaga, pag binalikan ka, mas masakit. Naalala ko tuloy lahat ng mga panggagagumot, pangungulit, pero wala akong dinibdib. Tinanim na galit o hinanakit, kaya bago tayo mag-umpisa, good luck sa pagbebenta ng damit.
siguro bandang 15 or 16, nagkaroon ng parang nag-post ng convo ni si Apex nag-post ng convo nila ni Sinyo, na hinahamon niya si Sinyo nung ahon na 6 yata yun na mag-battle sila. Kaso parang father mode yata si Sinyo. Kaya maayos naman yung pagtanggi ni Sinyo sa kanya, pero parang lalo siyang parang lalo siyang binuyo ni Apex nung dun sa convo nila sa text. Tapos parang yun yung huling sinabi ni Apex dun sa convo nila, good luck sa pagbebenta ng damit. Ngayon ginamit sa kanya ni Sinyo. Nagalit o hinanakit, kaya bago tayo mag-umpisa, good luck sa pagbebenta ng damit. Ramdam mo na hinuhugot ni Sinyo yung mga next na sasabihin niya. Parang hindi talaga siya well prepared sa laban na to. Good luck sa pagbebenta ng damit. O siya, total, speaking of pagbebenta ng damit, live na po tayo ulit yung mga minors natin dyan, ha? Wait lang, ha? Pamain Toti for 150 pesos. Sulit na sulit. Fresh na fresh. Laging bagong ahit. Second hand pero walang dents. Twice a day lang po ginamit. Tangina, ang lupit. At ito pala, teka lang, basa tayo ng mga nagko-comment. Ito, nagpapa-shoutout. Ito si Santidope. Ayan, walang trabahong tropa. Nandito din si Kibuloy na Kuy-Koy. Two joints para stop na. May beef ba si Bugoy tsaka si Sinyo? Sa mga nakakaalam pa comment na lang. Ito naman parang tanga, naghahanap ng dilatang Argentina. Si Akat. Oh shit. Akat, hindi ko mabasa. Akata nga ba? Akata nga siya. Ito yung kasagsagan kasi ng issue ni Akata sa flip top. Tinitira niya sa yung flip top sa sunugan sa Kumu. Parang nagreklamo siya na pinapakain daw ng flip top daw mga corn beef, dilatang corn beef daw. Yun yung sabi niya sa line niya Ay, taka, meron. Pero lang yata, yung parang isa lang sa mga parang meal. Hindi naman yata ganun lagi pinapakain ng flip top. Ito, may nagtatanong. Ay, yung lahat pala ng minors natin dyan, may freebies po to nakasama. Nahulog na? May freebies po tong kasama. Yung mga nakasabit. Nahulog na? May freebies po tong kasama. Mismo pong si Basya. Pero wala nang COD kasi pick up naman siya. Okay? Gago. Andun si Basha na naalala ko At ito pa, nagtatanong si... Ito si Serdeo, nagtatanong. Pwede po kaya yan sa boy? Ay, pwede. Ano ka ba? Yung mga ganitong itsura, unisex siya. Cash on delivery, pero pag pogi ka, may free shipping na. O eto pa, si Lil Stroke. Nagtatanong, kakasya ba kung sa akin? Aba kasyang kasya. Fit to American size, stretchable pa. O sige, ikaw na. Yun yung round 1 ni Sinyo, parang alanganin kung paano niya tinapos yung round niya. Parang, ewan ko, maganda yung first half nung round niya, yung first part. Pero bandang dun sa kalahati, medyo parang narumble na yung rounds niya. Feeling ko,
dapat mas feeling ko may part na narumble niya yung round niya habang nandiyan na siya sa stage. Feeling ko dapat mas nauna yung yung live niya, yung gimmick niya na parang nagbebenta siya ng live, nagla-live selling siya. Tas feeling ko pinaka-ender niya dapat yung good luck sa pagbebenta ng damit. Feeling ko nasabi niya, nagkamali siya, nauna niyang nasabi yon, tapos siningit niya na lang to yung live selling na gimmick niya sa bandang dulo. Kaya parang medyo alanganin yung ender niya. Tapos ano pa masasabi ko sa round niya? Malakas kaso ramdam mo na parang nararumble or hindi ganun kalinis. Parang hinuhugot niya lang, hinuhugot-hugot niya na lang yung lines niya tapos ibabato niya kung ano yung maisip niya. Hindi siya ganun tawag dito, ka-cohesive. Parang feeling ko hindi tama yung pagkakasunod-sunod. Maganda yung first half pero pagdating dun sa bandang second half parang random na lang yung binabato niya eh. Parang wala na masyadong storya. Walang magandang climax tsaka ender. Yun yung masasabi ko sa round 1 ni Sinyo. Yun. Pero bago tayo dumako sa round 1 ni Apex, shoutouts muna sa mga nanonood ng live. Kapetara, Ryan Ekabande, Jerickson Rentoria, kaya Aurora Cuenco. Tanong niya, Sir EJ, tips mo po sa akin, gusto ko pa mag-flip top katulad nung iyo. Kung marunong ka na, may process of elimination 8, try mo magpasa doon ng entry. At kung matripang ani Arik, pwede ka doon. Mapapansin ka niya, lalo kung may mga battles ka na sa mga amateur league. Yun, malaking yun, ticket yun. Sino pa ba? Phobia is online, shoutout sa'yo. Albayanong Bataeño, shoutout ng Tiga Maribeles. Yun, shoutout sa mga nanonood sa lahat. Tingnan natin round 1 ni Apex. Yo! Dinamay si Basha. Ang mandamay ng jowa, yan ang kanyang signature. Panay Basha kay Basha, palibasa yung asawa niya matabang insecure. Feeling ko premeditated yun. In-expect niya na natitirahin ni Sinyo si Basha. So, may nakahanda na siya na premeditated rebuttal para dun. Intro! Gusto ko munang konting pampainit bago ako magsimula dito. Mag-ingay para sa mga gustong matalo si Bustoyo ng 1,000,000 piso. Sa wakas, natuloy din, grabe. Nakakaluha. Para tong babae, gusto ligawan ko pa. Nagpapakipot pa kunwari na ayaw bumuka. Ang tapang mo mag-inarte, magpapaputok ka rin pala sa mukha. Ang bilis ng panahon na duwag ka ng 5 taon. Dati ako yung naghahamon, ngayon ikaw yung naghahabol. Magnifico raw yung liriko. Talaga naganda ka, tol, pero ikaw rin mismo hihiga dyan sa ginawa mong ataol. 5 taong naghanda. Mahina tong nilalang. 5 years prep parang edukasyon ni Badang. Wala siyang ganun. Warm up lang daw ako. Ang tindi neto, sagad. Ayos sa warm up mo no? Impyerno agad. Sabi niya siya yung joker, di ba? Ox lang, chong. Nung sinabi kong ako yung joker ng liga, joke lang yun. Yun ang ultimate troll. Ginawa ko lang yung paing. Ngayon lahat ng pinaghirapan mo, hinihila ko na papunta sa akin. Para labanan siya, kailangan pa raw na mag-champion ako. Ang daming requirements ng gago na to.
ganyan. Pero props kay ano no, kay Apex. Mula nung hinamon niya si Sinyo, I think tatlong beses na siya nag-isa buhay. Yun nga, sa kasamaan palad nga lang hindi siya nag-champion, pero tangina, solid yung mga pinakita niya sa isa buhay nun. Shoutouts kay Rodog Shorts na nag-membership sa sa channel ko. Shoutout sa iyo, Rodog Shorts. Kailangan ganyan. Kailangan ganito. Samantalang sa loob ng isang dekada na kung kaya mo lang na itugma na syllable, 3. Tapos ngayon, maghahamon kasi yung mga verse niya tapos na. Sabi ko, sige, set mo sa ahon. Total yung karir niya, palubog na. Sa hinaba-haba ng prosesyon, di na malaman kung saan na napunta, ang dami mong kondisyon, yung pala nagpapakondisyon ka. Mas maganda yung kasunod na linya. Teka lang. Papaalam Marinig ko eh. Mag-ipon ng letra, yung gimmick, nagre-reserba ng lyrics to. Pampangas best ka nga kasi pine-preserve mo yung sarili mo. Alam nyo ba kung anong nirhyme niya sa broccoli? Ano? Binlandi. Alam nyo kung anong nirhyme niya sa confetti? Ano? Ang lupit mo naman, pre. Confetti? Ang lupit mo naman, pre. Ang lupit mo naman, pre. Puta, ang brutal niya. Hindi na yan slant rhyme, tangina, diagonal na. Hoy, puta peti! Bakit mo ginawang confetti? Tanginan to kahit ata yoyo, irarhyme sa T-Rex eh. Yan ba yung standard na ipapakita mo sa mga tulad nila Disaster at Dumbfounded? Outdated na ang pangit. Tandaan nyo, pag isang syllable lang yung rebat niya, kahit foul, not counted. Mag-rhyme na nga lang ng ilang syllables, di mo pa magawa. Rapper ka, hindi stand-up comedian, mag-multi ka tanga. Mga taga-sulat mo... Ang ganda ng silip ni Apex dito ay Sinyo. Pinaka unique. Ewan ko kung siya yung unang tumira kay Sinyo nito. Pero pinaka matalinong pagsilip ng angle kay Sinyo. Hindi niya agad binira sa personal eh. Parang pinakitaan niya agad ng kung ano yung lamang ni Apex sa rap skills pagdating kay Sinyo. Which is hindi ko naman sinasabi mali na hindi mag-multi, pero kumbaga pinapakita dito ni Apex yung yung lamang niya pagdating sa tugmaan na modern era na ng battle rap. At least sana i-try mo mag-multi. Hindi yung parang parang alam mo yun, parang nasa easy path ka palagi ng pagsusulat. Parang lazy writing, kumbaga, na parang tamad mo itugma yung sulat mo. Parang ganun yung sinasabi ni Apex dito. Ganun yung gusto niya iparating. Which is, wala pa ako nakikitang tumira ay Sinyo nito bago yung laban na to. Napakaganda, napaka-unique, napaka-original ng pagkakabutas niya ay Sinyo dito. Hindi stand-up comedian, mag-multi ka tanga. Mga taga-sulat mo, ang gagaling tumugma, lalo na lila sa kadaga. Mga ghostwriter mo, pinipilit hindi mag-multi para hindi halata. Ang tindi mo maganda. Nangihiram ng laway sa ibang rapper para may mas fit na maganda. Basta, pag yung bara niya masyadong technical, alams na, hindi yung galing sa kanya. Sinyo, ungas ka. Dating mabait, ngayon akala mo kung sino na umasta. Sobrang humble noon, ngayon malapit na siyang malaos dito, nagkukupal na. Ang sarap sapakin. Feeling mayaman na, humble pa rin. Huwag ka masyadong humble hindi ka ganun kagaling. Pagdating sa pagpapanggap, ubod ng galing to. Kung siya si Joker, sige, ako si Riddler, may bugtong ako sa inyo.
Bibigyan ko kayo ng bugtong na hindi pa nasasagot ng isang dekada. Alam nyo ba kung ano tawag sa maangas na nagpakumbaba? Munti kang mademanda. Oo na, mayaman ka na. Pero para ka lang probinsyano nakapulot ng suitcase, marangya na may poor taste, mas plastic ka pa sa lalagyanan ng toothpaste, hindi sa'yo bagay maging joker, ang bagay sa'yo talaga, two-face. Ang ganda naman. Eto, fake humble ako. Umpisa pa lang, mayabang talaga. Ikaw nagyayabang ka lang kapag lamang ka na. Saka ka magyabang kapag ang laban tabla, hindi yung kung kailang kumpleto na yung rounds mo, sabay papalag ka. Alam ko, marami kang pre-med na nakasingit. Mga tugmaan na pinilit. Pero kahit gaano pa kalupit ang yung mga hirit, hindi ako mai-impress dyan kasi 5 taon mo yung inisip. Hindi to Battle of the Year! Ito yung Body Book of the Century! Kahit manggaling pa sa barracks yung mga gamit mo ng weaponry, nagpaturo sa maestro, nagpatluto kay Tipsy D, kahit magpatulong sa abakadas, kukulangin sa A to Z. Yun, round 1 ni Apex, putang ina, napaka medyo mahaba yung round 1 ni Apex, pero nandun yung hindi ko nakita kay Sinyo, yung pagiging kompleto feels nung round. Andun, ang ganda ng panimula, ang ganda ng ending, at ang ganda din ng mga palaman, at merong climax na na moment sa gitna. Round 1, malinaw na malinaw kay Apex yun. Klarong-klaro, ang ganda rin ng mga anggulong tinalakay niya about sa, alam mo yun, sa tagal ng nito, ng pagkakaset ng laban na to. Inabot nga ng 5 taon. Ang dami na nangyari. Ang dami na nilang nakalaban bago sila nagtagpo. Yun nga, yung rap skill, kung saan lamang si Apex pagdating kay Sinyo, pinakita niya yung kaibahan nung nila, nung style nila na mas angat yung kay Apex. Yun, round 1 clear kay Apex. Ang dami rin mga celebrity nanonood dito nung andito ako nung live, ang dami kong mga celebrity na nakita. Andito yata sila H2O nun, kasama si Mika Salamanca, tsaka sila Flow G nandyan, sila Wrecker, yung mga ibang nakita ko. Tinira mo si Bia. Ikaw na. Nauna pala ako. Sabi na Apex, ikaw na eh. Tinira mo si Bia. Nauna pala ako, ha. Yeah. Mataba daw na insecure si B. Tangina. Ano na maitsura ni Basya? Tingnan mo naman yung quality, parang pang 2 joints para mafia. Mukhang sasama kay Bugoy pag nakita to eh. Alam mo kung bakit? Kasi pigang-piga na sa'yo eh. Piga? Bugoy, piga? Ay, hindi, wag na. Hindi ko na-gets yun, guys. Bugoy, piga. Hindi ko gets. Pero parang parang pre-med din to. Yung rebuttals ni Sinyo dito about kay parang inassume niya rin na titirahin ni Apex si B, yung asawa niya. Alam mo kung bakit? Kasi pigang-piga na sa'yo eh. Piga? Bugoy, piga? Ay, hindi, wag na. Yeah. Napansin nyo ba? Nung sinabi kong joker ako,
Biglang joker din to. Nung sinabi kong nag-gym ako, nag-gym na din to. Nung nag-clothing ako, nag-clothing na din to. Ang sarap tuloy ibanat nung linya ni Looney sa'yo. Aminin mo na kasi na ako ang idolo mo. Anong kanta yun? Ito. Anong kanta kasi yun? Di mo o kilala yata ng Stick Figures. May kantang may lyrics dun si Looney. Aminin mo na ako aminin mo na isa ako sa mga idolo. May line siyang ganun sa di mo o kilala ng kanta ng Stick Figures yun. Kasi na ako ang idolo mo. Oo, pagdating sa tugmaan, ikaw ang mas may quality. Okay. Eh di ang galing-galing mo palang magmulti. So anong gusto mong gawin namin? Ipalit ka namin kay Looney. Kasi kung asan si Looney, andun ka. Nakatali ka ba sa kanya? Walang sariling galaw, umaasa na lang sa movement ng iba. Nagpapahatak na lang para umangat yung karir niya. Akala ko pa naman malakait na galawan, puta papet na lang pala. Feeling ko anime reference yun. O baka mamaya sabihin niya, kaya ka lang naman nag-ahon. Para yung career mo, makabangon pa. Talaga ba? Baka nakakalimutan mo, mas kailangan mo ko kaysa kailangan kita. Yun na. Netflix na. Huwag mo nang itanggi pa. Alam mo yan sa sarili mo. Pag binigti kita gamit ID, huwag ka magre-reklamo. Total, sanay ka namang sumabit sa pangalan ko. Tapos galit na galit ka kay Makagago. Seryoso? Ang tanong ko, bakit? Ano bang pinagkaiba nyo? Eh kung sino-sino din naman kinukupal mo. Kung sino-sino din naman kinukupal mo, tingin mo cool yan, bro? Mangupal ng ibang tao? Chill ka lang, gago. Napakahangin mo. Akala ko ba haring araw, ba't sobrang presko nito? Pag ito ang topak ko nagtuloy-tuloy, di mo gugustuhin na magiging katuloy. Mapapasabi ka na lang ng, bakit pa ako tumuloy? Sana hiniling mo na lang na hindi to natuloy. Ayan tuloy, natuluyan ka sa laban na gusto mong matuloy. Ano na yun, no? Isa na sa mga trademark ni Sinyo yun. Yung parang, alliteration ba tawag doon? May ibang term siguro do kasi mas full word yung ginagamit niya. Pero solid na trademark ni Sinyo yun. Parang underrated na style niya para saan, pero sobrang lakas pag ginagawa niya. Tuloy, natuluyan ka sa laban na gusto mong matuloy. Abnoy, kaya mo mag-champion sa isa buhay. Walang duda. Pero kung usapang tunay na buhay, baka buhayin pa kita. Kung bubuhayin pa kita. Kasi sa tournament, napakakapal ng mukha mo. Sa tournament, di lang isa, dalawa, kundi tatlo. Sali ka ng isa buhay, kaya nga isa buhay eh. Gets mo din no? Tangina neto, piling pusa tong pusi na to. Kung skills lang, mas magaling ka. Pag kinilatis, lyricist na, mabangis pa. Talagang sadista, lalo pag nandis na. Kung usapan na ay bis, laging nasa list, nakalista. Pero di lahat kayang i-please, kaya please, dapat gets na kung ba't inis siya. Kasi pinanis na ang tanging gamit-gamit lamang ay karisma. At yun ang wala ka. Pero sabi... Agree ba kayo? Ako agree ako doon na mas malakas yung charisma ni Sinyo kaysa kay Apex. Kasi mas kaya humakot ng ng masa ni Sinyo. Mas pangmasa talaga yung banatan ni Sinyo. Medyo umaarangkada dito sa round 2 si Sinyo kumpara sa round 1 niya kanina. At yun ang wala ka. Pero sabi nila, mababaw.
Pambata, basic lang daw ako lumetra. Pero nung bumigat yung bara, marami nang nagduda. Tipsitsak na yung nakikita. Siguro nga, ganun talaga. Ghostwriter na yung angulo. Pag di na maamin na magaling ka. Parang nasagot niya yung yung line kanina ni Apex doon. Pero parang hindi sapat dahil ang lakas ng pagkakabutas sa kanya ni Apex doon. Pero at somehow nasagot naman ni Sinyo. Kaya oo na! Ako na! Ako na wak, ako na corny, ako na baduy, totoo. Pero ito'y malaking sampal sa'yo na ayaw niyong maging ako, pero naging ako yung gusto niyong maging kayo! Kasi Ang gandang punto nun, ang gandang punto nun. Ano bang meron dito? Nagbabars ka? Nagkasariling bar to. Magaling ka mag-construct pero ma-establish pangalan ko. May title ka pero literal ang mga titulo ko. At hanggang multi ka lang, naging multimillionaire ako! Ganun ang flex. Ano siya, no? Selfie bars siya. Pero hindi siya awkward painggan. Hindi parang, alam mo yung ibang nagsa-selfie bars na mapapasabi ka na lang ng ng putang inang yabang nito eh. Pero ito, yung selfie bars ni Sinyo, nadadala niya at saka at some point, parang tumatama din kay Apex dahil parang pinapamukha niya na na kung ano yung mga wala si Apex na mas lamang ako sa'yo kung ano mo yun, kung sa ganyan lang yung ganyang aspeto, parang o sige ikaw na yung yung successful pagdating sa battle rap, pero pagdating sa totoong buhay hindi mo malalamangan. Parang ganun yung ganun yung pinupunto dito ni Sinyo. Lang, naging multimillionaire ako! Ganda. Ngayon Mr. Champion sa lahat ng liga. Tibay! Tingin mo mayayabang mo sa akin mga tropeyo mo at papugay? Hanggang kailan ka makikipagsuwagan ng sungay? Umay! Nasa pagalingan ka pa rin? Nasa pasarapan na ako ng buhay! Parang si Sinyo lang din talaga yung pwede magsabi niyan against kay Apex. Dahil siguro mas obvious yung yung sa lifestyle, mas obvious na mas pinapakita ni Sinyo sa alam mo sa public yung kung ano meron siya, while si Apex low key lang. Last! Nasa pasarapan na ako ng buhay. Pero kung yan ang basihan niya ng pagiging tunay, eto, pinagkaiba ng nanalo lang sa nagtagumpay. Yes, sir. Parang pinapakita dito ni Sinyo na hindi lang sa battle rap umiikot yung buhay. Parang there's more than battle rap. Parang ganun yung pinapakita dito pinupunto dito ni Sinyo. Mas mas grabe tong round 2 ni Sinyo. Malaki yung agwat mula sa round 1 niya. Malaki yung tinalon. Napakaganda ng round 2 niya. More on selfie bars pero pasok pa din, hindi awkward painggan. At mas mas cohesive, mas may storya. Ang ganda niya sinimulan, ang ganda niya ring tinapos. At may mga moments sa gitna. May palagtong round 2 niya. Tingnan natin round 2 ni Apex. Yo! Kung sa tingin mo magaling ka ng manlait, mag-asar, magpatawa, nagkakamali ka dun. Yan trip mo, ginagawa ko na ng triple mula pa nun. Porkit may sumikat ka na linya, kala mo astig ka na ganun, di ka maliligtas ng puta ediwaw mo, iwawaw mali kita ngayon. Payaso na
pinalapa sa leon. Di nagmamatter kung nasa iyo yung mass. Nasa akin yung substance at volume. Akala mo trap, good luck, tawagin mo tong reverse prank kasi jokes on you. Okay. Nga pala, bakit real jokes? Kaya nga joke kasi hindi totoo, di ba? Totoo. Ang bobo mo naman, gusto mo sample lang pakita ng isa. Sige. Si Sinyo ang pinakamagaling mag-freestyle sa flip top. Joke, joke, joke! Akala nila extra special, parang promo code, pero no, no, no. Paano ba naman no flip top festival? Nag-joke, joke, joke! Ganda ng rhyming. Joke, joke, joke. Promo code. No, no, no. Na parang hindi mo tsaka may tono kung paano yung in-spit. Akala ko pa naman yung mga bars nyo, itutodo nyo. Si Joker ka nga, no? Pati mga alagad mo, niloloko mo. Ine-expect nila na makakarinig sila ng mga pambihirang bira. Pero nung expectation meets reality, sumakit yung tagiliran bigla. Nagdahilan ng puta. Tapos, nag-bromance sila ng genius. Ano yan? Safety net para sa performance mong pang-circus? Ang galing mo Tangina, natulugan ng tao yun. Safety net pang circus. Sa mga may circus performance, lagi may safety net. puta. Tapos, nag-bromance sila ng genius. Ano yan? Safety net para sa performance mong pang-circus? Ang galing mo magpanggap. Ang lupit mo, kaibigan. Nung di niya na masabi yung side niya, sumakit yung tagiliran. Sana okay lang si Sinyo, no? Kasi ilang laban niya na rin yung parang sumasakit lagi yung tagiliran niya. Yun. Sana okay lang siya, okay lang yung health. Importante yun pinaka-importante yun sa lahat eh. Siyempre, bukod sa sa ganda ng performance, hindi rin pinapabayaan yung kalusugan natin. Ang kalusugan ay kayamanan. Tandaan natin lagi yan. Puro na nga lang patawa, di pa gumana yung panga. Akala ng mga tao, uulan ng mga bara, uulan lang pala. Yung Flip Top Fest kasi umulan yata. Nung laban nyo sa Team SM, isa lang ang hinahanap ko na comment. Isang magnanakaw ng linya at isang magnanakaw ng moment. Ay. Sila Shernan at M-Site, imbis na makapag-celebrate, nag-propose ka sa asawa mong heavyweight. Nag-imbita pa kayo Sila Shernan at M-Site, imbis na makapag-celebrate, nag-propose ka sa asawa mong heavyweight. Nag-imbita pa kayo, siya lang naman din uubos ng wedding cake. Yung asawa niya, ayun. Nga, sa kakahintay, halos lumuwa yung mata. Ang ganda rin ng alam mo yun, wala pa nagsasabi din kay Sinyo nun na nung finals ng 2x2 after in-announce na na panalo sila Shernan tsaka si M-Site, nag-propose si Sinyo sa misis niya. Tapos yun yung ginamit na angle dito na Apex na parang alam mo yun, but talo kayo ba't kayo magpo-propose? Parang ganun. Ninakaw niyo yung moment nila Shernan na dapat, alam mo yun, sineselebrate nila yung triumph nila dun sa laban na yun. But inagaw nyo yung moment. Parang ganun yung puntuhan niya. Post ng proposal, mapopostpone lang pala. Hoy, B. Sarmiento! Bakit feeling hot babe ka dito? Kaya nga B, di ba? Hindi ikaw yung plan A ni Sinyo. Tingnan mo man sa kahit saang anggulo, talagang nabuko. Dinamay mo pa yung asawa mo para pagtakpan yung pagkatalo nyo. Ay, gandang nun. Ang sakit nun, ang sakit. Tight no sumikat, kapalaran pinangunahan. Unang fan na nagpapik, binuntis kagad kinabukasan. Balita ko, nagwo-workout na si Bia. Pucha, nagpapaka-strong din. Pagkatapos daw mga anak, diretso sa Gold's Gym. Paano ba gumagana yung pagsasama nyo?
Kung di mo pa ako makakalaban, di ba magpapaganda yung asawa mo? Pinagja-jogging, oh. Parang biek sa kalsada kasi raw... Pinagja-jogging, oh, parang biek sa kalsada kasi raw yung leeg ang taba na. Habang nagpapadede ng bata, pinagbe-bench press sa kama. Pinilit mong paimpisin. Pagkatapos buntisin. Ngayon yung stretch marks niya parang alaala ng laban nila ni Wolverine. Bakit na ba't tumatango si Sinyo? Parang uma-agree. Parang uma-agree sa lahat ng mga sinasabi ni Apex. Ang kulit eh. Congrats sa asawa mong mataba na pumayat ng malubha. Ang nakaligtaan mo lang walang gym para sa mukha. Yan yung mga type ni Sinyo. Yung mga di ko type. Di bali ng pangit, basta may peace of mind. Mindset ba? Mindset. Senyorito ka. So sa relasyon nyo, alam na kung sinong DJ. Pag pinagtabi yung misis mo, saka GF ko, alam na kung sinong PA. Kung sa bagay, pag maganda yung syota mo, mapapapikit ka lang pag magpapabili na siya. Dito ka na kay B, mapapapikit ka lang pag kakantutin mo na. Tumatawa si Sinyo. Pansin ko lang kanina pa tumatawa si Sinyo. Parang uma-agree sa lahat ng mga sinasabi ni Apex. Nag-propose ako kay B para habang buhay ako may katulong at karamay. Ang inang haba ng ang haba ng mga banat ni Apex tungkol kay B. Ulul, baka nag-propose ka kasi ipapatulpo ka ng tatay. Sabi ng tatay, di mo ba nakikita si B? Kutis usa. Hindi mo ba nakikita si B? Kutis usa. Ang pangit na nga ng anak ko, binuntis mo pa. Kasalanan mo yan, malibog ka. Yung tatay pilit na binibilog habang hinihilot niya. Pero kahit na anong ikot pa, napikot ka. Let's be real, come on. Sige nga, pag sinabi ni Mika sa Lamaka na pagpalit mo yung asawa mo para sa kanya, hindi mo gagawin? Hindi! Ang malupit dyan, nandyan si Mika sa namang kanong live. Kasama niya sa H2O. Hindi pa sila nagbe-break nun eh. Nasasabi mo yan kasi imposible. Bistado ko na yung mga galawan mong pasimple. Sumakit yung tagiliran, di mo maintindihan. Na-engage sa asawa, nasapilitan. Sabi niya, retiro na siya. Hindi rin kayang panindingan. Diyan ka magaling ang magtago ng kahiyana. Real talk. Lahat ng nagsusuot ng damit mo, mga na-snatcher, mga nagsusuot ng real jokes. Bossing! Mga nagsusuot ng damit mo, mga nag-i-scaffolding. May nalalaman pang haring joker. Ano yan? Joking? Are you joking? Lahat ng basahan sa bahay namin, real jokes clothing. I-delete mo na yung Sinyo mong page. Nakita ko yung store mo. Kadiri yung place. Mga naiisip yung design pang walang breeding at taste. Mga bumibili sa'yo. 11 na yung maximum age. Mga pinambili. Pero na magulang nila na minimum wage. Suki mo, mga nagtitinda sa Andox na nagpipigil ng antok para may budget sila. Isipin mo, 500 lang araw nila, tapos t-shirt mo, 600 isa. Ang kapal ng mukha. Lakas pang mangutya. Eh kaya lang naman naglalaway yung mga tao sa damit mo kasi parang punda. Suot pa ni Sinyo parang may design. Yung na mga pula. damit neto, ang tataas ng presyo. Akala mo pang rental. Kung si Omar merong high mind, siya naman merong punda mentals. Ginaya yung Versace. Kaso naging punda. Sarap buhusan ng pundador. Sakto pag ginawang basahan, Versace on the floor. Real jokes clothing. Maganda lang pag bagong bukas.
clothing, maganda lang pag bagong bukas. Unang laba, kupas. Pangalawang laba, butas. Ang bibili lang nito, ungas. Real jokes ang baduy pang jeje mo na trash. A to Z parang DepEd kasi nga merong class. Kaya game over na para dito sa overrated, parang celebrity overnight. Mapaasawa, mapakatag team pag naghanap ng partner, overbite. Yung mga design mo, overacting. Yung mga overpriced, yung mga oversize mo, overpriced. Kaya pagkatapos kong i-expose yung bulok mo na clothing line, makakaranas yan ng matagal ng overdue na closing time. Okay. Round 2. Para sa akin, sobrang dikit nitong round 2 nilang pareho dahil sobrang laki ng tinaas ni Sinyo sa round 2 na to. Ang laki ng agwat mula sa round 1 niya. Dito naman sa round 2 ni Apex, hindi ko sinasabi mas malakas ng sobra yung round 1 pero siguro sobrang limited nung mga angles niya sa round 2 at parang sobrang haba nung masyado siya nagbabad dun sa tatlong angles na yon na pwede pa niya sanang iba-ibahin, laro-laruin at lumipat ulit sa sa ibang angulo. Tapos okay, sakto lang din yung kung paano niya tinapos yung round 2 niya. Pero solid yung mga jokes niya dito sa round 2, yung mga punchline. Pero para sa akin, mas mabigat yung round 2 ni Sinyo, yung mga pinupunto ni Sinyo sa round 2. Kumbaga, mas masakit. Kumbaga, siya lang pwede magsabi nung kay Apex. Tapos, yung ibang rounds ni, yung halimbawa sa girlfriend angle ni Apex about kay Sinyo, parang solid yung punchline pero medyo, alam mo yun, marami nang gumamit na angle nun kay Sinyo. Malakas pa rin pero mas gusto ko yung kung paano pinaikot ni Sinyo yung round niya. Mas impactful at mas malakas kung paano niya tinapos. Yun. Round 2, konting lamang lang. Ito, sobrang dikit ng round 2 nila. Ninitpick ko na lang yon. Konting-konting lamang kay kay Sinyo. Hindi sobrang laking agwat. Yeah. Utang ina nyo, may round pa ako! Yeah. Ba't niya sinabi yun? May nag-aalisan na ba yung mga tao? Utang ina nyo, may round pa ako! Parang sinasabi niya na wala nang kwenta yung round 3 niya. Hindi naman nag-aalisa yung mga tao eh. Utang ina nyo, may round pa ako! Yeah. Hindi, seryoso. Mas maganda talaga yung A to Z. Suportahan nyo. Tangina mo, tol. Ganyan ako ka-concern. Umorder kayo sa Shopee nila, tapos gupitin nyo yung manggas bago nyo i-return. Tangina na, ito usapang clothing. Gago ka ba? Sa 3 digits nga, di ka umubra. Sa may X digits pa kaya? X digits? I-return. Tangina na, ito usapang clothing. Gago ka ba? Sa 3 digits nga, di ka umubra. Sa may X digits pa kaya? 8 digits? Tuy pa. Yo. Tapos pinuna pa yung kasal namin ni B. Pinuna pa yung kasal namin ni B. Una sa lahat, bakit ka excited?
Next year yung kasal namin. Hindi ka invited. Tsaka ano naman kung di pa kami kasal? Bakit ito? Hindi rin naman kasal. Pero nagpapaanal. Unang lakas ng dabat mo. Nagpapaanal, nagpapa-anal. Ito, hindi rin naman kasal. Pero nagpapaanal. Tangina mo. Ito na ata yung sinasabi ni Nikki na very easy. Very easy. O siya, maglaro tayo ng mga letra. Flip top game! Yun na yung cue, putang ina. Nung nag-PM na si Arik, F na F naman ni Tanga. Yung W, sure na ba? Di niya alam, game over na. Di lang basta GG. Gago, well played pa! See? That's why nangaaway na lang ng mga MC na trip niya. Gay shit ang puta. Paano di magtitrend panay titi sa social media? Habang ako ay Class S na naka-A game, talagang OP kada linya. Pero magiging KJ kasi di na makikipag-ubusan pa ng letra. Kasi ba't pa ako dadaan ng A to Z? Kung yung bilang sapat na. Love boy boss. Kaya wag mo siyang maikumpara sa dikandadong pekpek ni Basya. Kaya pala pinaghihigpitan kasi nakaluwag-luwag na. Iba na siya ng ano dito. Ayun na pala yung ano. Tapos nung alphabet scheme. Alphabet scheme niya. Ano lang na parang nag-throw lang siya ng random letters. Mas malakas sana yung kung nasunod-sunod niya A, B, C, D hanggang Z. Mas astig sana kung ganun yung ginawa niya. Tapos, alam mo yun, maganda yung pagkaatahe. Pero, ewan ko, hindi siya naging ano sa akin. Malakas yung dating dahil parang lagay lang siya ng mga random na letters na parang, alam mo yun, walang kinapuntahan yung scheme. Walang malakas na pinaka-punchline sa dulo. Parang walang conclusion. Yun, sayang. Kaya wag mo siyang maikumpara sa dikandadong pekpek ni Basya. Kaya pala pinaghihigpitan kasi nakaluwag-luwag na. Nagpapalaway siya. Bakit? Nausog ba? Talagang mauusog yon lalo na't pag may gumalaw na iba. Nung una, akala ko talaga for security. Yun pala may sugar daddy. Kaya pala pinapadlak yung panty kasi PM is the king. Kaya pala galit na galit to kay Anby. Gets ko na yung senaryo. Talaga nga na mga aawayin. Kalaban yun sa negosyo. Gago! Alam mo, kahit ano pang gawin mong protekta dyan, brother, gamitin mo man yung gate nila Kiluwa sa Hunter x Hunter, wala ding magagawa kasi yung burat ng matanda, gate crasher. Marami na naman basher na mababastusan sa akin. Pero kung tutuusin, kayo ang nakakabastos kung iisipin. Nung nambastos ako ng bastos daw ako, di ang galing. Pag ako bawal, sila pwede nilang gawin. Aba, okay din! Minus points na kay Shay. Aba, okay din. Pwes kung ganun na rin, yung bakla mo na lang yung sunod nating talakayin. Okay? Alam mo, men, yan ay sugat na ng kahapon. Nakatatak na. Yung tambalan yung dalawa, di na yan mabubura. Apex at Boss Lots, Peklots, kaya talagang nagmamarka. Di ba may business kayong dalawa? Anong pangalan nun? May business sila. Ano yung Boss Clothes? Puta nila! Boss Clothes? Kaso yung pondo, saan napunta? Puta, inistapa.
Abaka nabigay pala, binubulsa. 1, 2, 3 mo na, in A to Z mo pa, magaling kang bata ka. Kasi balita ko, totoy ka pa lang, yung totoy mo, totoy bibo na. Oy! Medyo bad boy! Literal na fuckboy! Unggoy! Ano, i-deny mo pa? Sasabihin mo, boss notes na naman, boss notes na naman. 2022 na, wala namang iba? Bakit? Meron pa bang iba? Walang pagkaasabi ni Sinyo, bakit? Meron pa bang iba? Walang iba? Bakit? Meron pa bang iba? Malandi ka talaga? Tapos sino ka? Bato Cypex? Ano yan, Malakenshin, Himura? Eh di ba si Bato Sai, baliktad yung talim na gamit niya? Eh ba't ikaw sa patalim kumapit ka? Kaya pala. Bato Sai na samurai kasi nga may geisha. Kasi nga may geisha. Shit! Ingay nyo kasi. Kasi nga may geisha. Oh, fuck. Wait. Kasi nga may geisha. Wag ka nang tumanggi pa. Wag ka nang tumanggi pa. Aminin mo na lang, men. Chinupa ka ni Boss Lots. Sa bibig niya pa mismo nang galing. At gusto nyo bang malaman yung tunay na istorya? Gusto nyo ba? Kwento pa mismo ng mga tropa niya sa Valenzuela. Tandaan nyo yung petsa. Tandaan nyo, petsa. February 14, 2007, nag-check-in sila ni Bakla. Oy. Akala mo, walang nakakita. Totoo kaya yon? Damn, nag-research si Sinyo, ha? Petsa. February 14, 2007, nag-check-in sila ni Bakla. Akala mo, walang nakakita? May baon ka pa daw mantika? Merkules ka ng tanghali, sinubo, niluwa ka daw, buwan na ng wika. Kinang ina, minarinade. Gago, booking ka na. Kung si Luni bukas na libro, ikaw open for booking ka. Kaya, ikaw open for booking ka. Kaya nagpapapansin na lang kung sino-sino hinahamon niya. Galawang malarendon. Ganon ang mindset niya. Pinagpalit nga yung anak sa karir eh. Talagang iwan pati pamilya. Kasi ang rason niya, may gatas pa daw siya sa labi. Kaya yung bata iniwanan. Hindi niya pa daw kayang magpadede. Kaya sana inyong maintindihan. Mas pinili niya kasing magpasuso dun sa bakla niyang ginagatasan. Simen, talagang kupal ka. Talagang kupal ka. How come na nakilala ka bilang tamod ni Luni pero di nang sarili mong similya? Akala mo may kasunod pa. Simen, kupal, tamod, similya, namnamin mo muna. Parang ano no, alanganin niya ulit tinapos yung round niya. Parang bitin. Parang pwede niya pang dugtungan ng mas magandang ender. Dalawang angle lang yata ginamit niya mostly. Yun nga yung kay Basha tsaka kay Boss Lots, which is parang hindi na ganun ka-epektibo yung angle na yun unless lalagyan niya ng bagong twist. Which is wala siyang masyadong magandang wala siyang masyadong bagong twist na nilagay sa angulo na yun. Though nakakatawa pa rin yung ano niya, yung punchlines niya. Pa rin, kuwela pa din. Pumapasok pa rin naman, pero mas maganda sana kung nalagyan niya ng bagong twist yung mga angles na ginamit niya. And yun nga, yung
ender niya, parang bitin. Tapos hindi rin nakatulong yung ano, yung konting stumble niya sa bandang gitna. Which is, hindi naman big deal dahil nakabalik siya, pero alam mo yun, kung mangyayari sa yun tapos kalaban mo si Apex na sobrang linis ng mga pinapakita, medyo delicate kapag ganun. Pwede maging butas niya yun. Na natin round 3 ni Apex. Yo! Yo, yo! Yo, yo! Inaasar akong asa kay Boss Lots pag desperado, pero sila yung asa kay Boss Lots pag desperado. Ang dami. Gandang feeling ko pre-med siya, pero nagamit niya sa tamang timing dahil doon nga binabad ni Apex yung ni Sinyo yung round 3 niya sa Boss Lots angle. Tapos feeling ko pre-med din tong rebat na to, pero na-timingan niya, nagamit niya sa tamang sa tamang round yung pre-med niya. Hindi mong alam sa pamamakla, detalyado. Kung sa bagay, yung gawain natin ay salamin natin dahil binabaling natin yan sa ibang tao. Yung syota niya pinagtatanggol no? Sa rebat, tinotodo. Pero lahat tayo binobobo. Mahal mo naman pala yung tao Bakit mo niloloko? Oh. Yung buhay mo ay bukas na libro. Kaya alam na namin na organizer yung kabit mo. Oh. Pati jowa. Totoo kaya yun? Yung buhay mo ay bukas na libro. Kaya alam na namin na organizer yung kabit mo. Pati jowa ni Kamandag, inahas. Yan ang moves ni Sinyo. Kaya mo pala pinagtatanggol yung jowa ni Kamandag kasi tutuklawin mo. Puro na ako maglibat kahit konti. Ngayon December, year-ender, panahon na para mag-switch gender, Mr. Pink Ranger, brokeback version ni Heath Ledger, sa cellphone, sa laptop, si Enigma, yung screensaver. Poison 13 versus Akata. Isa ka sa mga unang umiyak. Inggit ka kasi siya yung nasa spotlight, mga haters niya sikat. Si Poison yung tinira, ikaw yung nagre-rebat, puta sa lahat ng di affected, ikaw lang yung nagre-react. Overrated na magaling magpanggap. In-exploit niya yung battle rap. Wow, ang laki ng ambag. Dahil sa'yo, naging oversaturated tayo dito. Ang dami ng wak. Ikaw ang dahilan kung ba't akala ng karamihan, madali lang mag-rap. Yung mga linya mo, Apex dito sa round 3. saturated tayo dito. Ang dami ng wak. Ikaw ang dahilan kung ba't akala ng karamihan, madali lang mag-rap. Parang parang sa sobrang basic kasi nung rhyming ni Sinyo, parang pinapakita niya na ganun yung standard ng battle rap, which is parang alam mo yun, maraming sumasali dahil akala ng karamihan ganun lang yung dapat na pamantayan pagdating sa pagrarap. Parang ganun yung pinupunto ni Apex. Yung mga linya mo, kayang-kayang gawin ng kahit sinong hudas. Dahil sa kagagawan mo, si Kuya magta-try out na bukas. Alam mo yung sinulid, alam mo yung mention, yan ang estilo na pinauso ni Sinyo. Sobrang basic, pwede niya maging ghostwriter kahit sino. Pang-matching ang angkin niyang talino. Kinikengko yung salitang Ingles, yun ay depensang mekanismo para maikuble ang katotohanan na mahina siya dito. Ngayon, tingnan natin kung yung pagkahipokrito mo all good pa. Hindi daw pupunta sa utak niya yung fame, pero bukang bibig palagi, most viewed siya. Ka-flex lang sa kanya ni Sinyo nung round 2. Most viewed? Yan ang Or palagi round 1 yata. binibida. Bakit nung quarantine kung kailangan na kailangan ka ng liga, hindi ka nagpakita?
isa rin, nagpe-flex na si Sinyo, ay si Apex dito. Isa sa mga pwedeng i-flex ni Apex yun dahil sumali si Apex ng isa buhay nung quarantine. And isa siya sa mga old heads or heavyweights na sumalang sa flip top nung quarantine. And alam naman ng lahat na si Sinyo hindi lumaban nung quarantine. Alam naman ng lahat yun. Pinupunto ni Apex na saan ka nung quarantine? Kala ko ba alam mo yun, ikaw yung number 1 sa liga. Parang ganyan pinupunto niya. And for whatever reason, yun nga, hindi natin nakita si Sinyo. Hindi natin alam kung may mabigat na dahilan ba si Sinyo ba't hindi siya lumaban nung quarantine. Siyempre rin nun mahirap din mag-risk dahil hindi biro yung COVID nung panahon na yon. And alam natin lahat na na may pamilya din si Sinyo. Hindi rin natin masisisi yung ibang MC doon, pero outside of that, magandang punto ni Apex yung ginamit niya. Angasan mo ako sa views? Di ka ba nahihiya, ha? Sumabay ka lang sa alon ako nandito nung marami pang namimirata. Kundi rin dahil sa flip top, hindi rin ako makikilala. Pero pumasok ka dito nung meron na. Lumaban ako dito nung wala pang masyado nagtitiwala. Galing. Superstar versus legend. Tingnan natin kung sinong mas may papel. Mas sikat si Kevin Hart sa mga bata kasi slapstick, pero iba pa rin yung Dave Chappelle. Congrats! Real shit, man. Dave Chappelle over Kevin Hart, yun. Yung Dave Chappelle. Congrats! Ganda ng kanta mo. Bon appetit. Talagang ikay mapapakain. Ingat ka, baka marinig ni Flo dyan, baka gayahin. Tanginan to, di mo malaman kung nananadya ba o aanga-anga. Minsan na nga lang maglalabas ng kanta, manggagaya pa. Mahiya ka nga. Most viewed ka pa naman, baka sabihin ganyan mag-rap pag Pinoy. Bon appetit. Hirap maka 1 meal paano, wala kasing nag-enjoy. Para kang si Willy Wonka, yung panga ang haba. Siya yung kinuha ng Chocolate Factory kasi target market, pambata. One-dimensional na rapper. Wala pa sa metro pag nagra-rap to. Kaya anong yoga master? Hindi ka flexible, sadyang stretch lang mga banat mo. Para manalo ka, kailangan mo milagro. Lamon to sa akin, mga gutom na Raisen, mala Jujutsu Kaisen yung senaryo. Ililibing ko to at magpe-flex pa nga ako. Pagkatapos kung ibaon tong senyorito, makikita nyo yung pakong di 4. Yung mga jokes ko, para sa mga malalawak yung isip. Yung mga jokes mo, yung mga natatawa sa jokes mo, mga first time pinayagang gumimik. Simple lang ako mag-promote, mang-hype, pero may mga nakikinig sa akin na socialite, mga nakikinig sa'yo, walang social life. Yung mga jokes na ninakaw mo, nanakawin lang din ng iba. Hindi na para banggitin pa isa-isa, mapapansin niya nila. Alam niyo ba kung anong nakakatawa? Alam niyo ba kung anong nakakatawa? Kala niya siya yung kumakatawan sa nagpapatawa na kagaya ko. Pero ako yung kakatawan sa katawa-tawa-kawatan ng patawa na to. Rap, bitch. Rap, bitch. Sabihin mo naman pag nagpapatawa ka na para malaman ko. Hindi ka nakakatawa bilang komedyante, nakakatawa yung pagkamakata mo. Ina-assassinate na dito yung ina-assassinate na ni Apex yung pagiging rapper ni Sinyo dito. Kaya hindi na nakapagtataka kung ba't sinasabihan ka ng mga tao na puro ka lang patawa. Kaya yung pupusta sa'yo kung hindi ubod ng tanga, may toyo lang talaga. Yung mukha ni Sinyo. Tangina, lakas nun. Kasi may usap-usapan, pumusta ng 1 million si Boss Toyo kay Sinyo sa laban na to. Which is, nakatakot yun. Parang, sobrang high stakes ng laban pag ganun. Parang, ganun kaatiwala na mananalo si Sinyo sa laban na to. Para pumusta ka ng ganun kalaking pera.
Papunta na tayo sa exciting part. Ayun na, ayun na. Sinyo versus Apex, pustahan na naman! Sunugan ng pera hanggang sa yung bulsa, walang laman. Yung ganyang galawan, puro lang katangahan dahil yung sugal sa labanan ang ugat ng dayaan. Si Enigma, paano nyo naloko? Uy. Yung flip top, ginawa nyong monopolyo. Uy. Yung liga, naging negosyo. Napupolitika, nabibili yung boto, yung may-ari, yung financer, yung mga judges, magkakasosyo. Flip top, kayo na rin gumagawa na sarili. Ayoko i-play. Ayoko i-play. Ito yung dahilan ba't di na natin. Guys, ito yung dahilan ba't di na natin napapanood si Apex ngayon sa flip top. Tangin ako may... Kung ano, pwede lang akong pumasok dito ngayon sa screen or may time travel, may time machine ako para bulungan si Apex bago sumampa sa laban niya. Na, Pex, huwag mo i-spit yung line na yan. Please, huwag mo i-spit. I-skip mo na, panalo ka naman dyan. Magchuchok naman sa round 3 si Sinyo. Panalo ka na. Idiretso mo na sa ender mo. Pero yun. Damn, man. Ang ano to, parang... Ewan ko, parang disturbing panoorin. Dahil alam na natin yung mga sunod. Yung mga, lalo sa nangyayari ngayon, alam mo yun. Negosyo, napupolitika, nabibili yung boto, yung may-ari, yung financer, yung mga judges, magkakasosyo. Flip top, kayo na rin gumagawa na sarili nyong lapida. Totoo naman yung mga banat ni Akata. Masakit lang yung pagkakasabi niya. Dati! Sorry na kagad. Dati, yung flip top, puro lang tunay. Yung hinahanap, puro lang husay. Ngayon, parang iba na yung kulay. Wala nang paki si Arik sa kultura kasi meron na siyang anak na binubuhay. Kung sino pa yung mga pumupusta, sila rin yung mga huradong humuhusga. Kaya yung mga magagaling dito sa flip top, nauubos na. Baka sabihin nyo, si Sinyo, di ko tinira. Natural! Joker nga, di ba? Wala yung bilang sa sugal! Nakonect niya pa rin. Ang magandang ginawa ni Apex doon sa buong scheme na yun. Nakonect pa rin ni Apex. Nakonect pa rin ni Apex yung buong line na yun patungkol kay Sinyo na yung Joker hindi nagmamatter pagdating sa sugal. Dahil sa'yo, yung Chuck Taylor naging corny na sapatos. Pag gumawa ka ng kanta, Flow G na may pagkawamos. Buti si Joker naghanda, yung best performance na iraos. Pero alam na natin yung nangyari sa best performance ni Heath Ledger pagkatapos. Bago ako matapos, gusto ko sabihin, di natin kailangan dumistansya sa isa't isa ng ilan di pa. Kailangan pa rin kitang kamayan kasi rapper ka kahit papano katribo kita. History yung nagawa namin dalawa. Talagang si Sinyo iba. Joke lang, yung karir mo yung history na! Grabe, yun. Sobrang solid ng laban na to. Battle of one of the most anticipated battle na para sa akin na exceed yung yung expectation nating lahat doon. Sobrang solid ni Apex. Solid din si Sinyo, medyo nag-fall short lang siya. At may mga hindi siya malinis na na rounds. Pero overall solid pa rin pinakita niya. Solid na Sinyo 'yon. Round 3 malinaw kay kay Apex na
nakuha niya yun, inassassinate niya yung yung pagiging, yung style ni Sinyo, yung pagiging rapper ni Sinyo, which is sobrang ganda nun, para sa bilang panapos na round. Yun, round 1 kay Apex, 2 Sinyo, 3 Apex yun. Feeling ko bago yung laban na, kasi bago kasi yung laban na to, like years bago yung laban na to, nagpaparinigan pa sila sa Facebook. May nagkaroon sila ng beef sa pagkakaalam ko. Pero feeling ko, bago maset tong laban na to, feeling ko na-squash na nila yung beef na yon. Okay na sila. Okay na sila bago mangyari tong laban na to. Hindi na sila magkaaway. Ang 13, Apex vs. Sinyo, magigay ulit para sa kanila pareho sa dalawang MC na to. Para sa akin, panalo kayong lahat para makasaksi ng mga dalawang klase. Yes, sir. At kahit anong sabihin niyo, Apex, hindi dahil sa flip top, hindi natin mapapanood yung mga ganitong klaseng laban. Kaya bala kayo dyan. Damn. Natin mapapanood yung mga ganitong klaseng laban. Kaya bala kayo dyan. Ang boto ng Urado! Para sa akin, draw talaga. Boto ng Urado, 5-0. 5-0. Magigay para kay Apex. Yes, sir. Malinaw na malinaw yun. 5-0 kay Apex. All 3 rounds. Apex yun. No, not all 3 rounds. 1 and 3, Apex. 2, para sa akin nauhan ni Sinyo yun. Na sobrang dikit. Pero klaro kay Apex tong laban na to. Yun nga. Isa si Apex sa mga malabo na nating mapanood sa flip top. Dahil nga, feeling ko, ito yung pinag-ugatan, which is naman na yun, parang obvious naman na sa lahat yun na ito yung pinag-ugatan nung pagka kung bakit hindi na natin siya napapanood ulit sa flip top. Kung ano man yung mas detalyadong dahilan, hindi ko na rin masasabi. Sa pagkakaalam ko lang, ito yung obvious na parang isa sa mga obvious na dahilan ba't di na siya napapanood. Feeling ko mas may malalim pa na dahilan na hindi ko alam kung ano yon, pero yun, isa sa mga nakakapanghinayang lang ba't di na natin napapanood dahil nga di na natin mapapanood si Apex sa flip top is marami pa sanang pwedeng i-match up kay Apex. May mga laban pa na pwede pa siyang gawin sa flip top. Katulad nga nung Apex versus Shay na hindi pa nangyayari, or Apex versus J-Block. Marami pa siyang pwedeng kalabanin sa flip top na makakapag-produce pa ng mga classic na laban. Pero yun nga, unfortunately, medyo malabo na mangyari yun. Yun, di ko na sa judge's explanation, parang masyado na mahaba yung video. So lang magpasalamat kung umabot kayo sa puntong to ng video. Maraming salamat sa lahat ng nanood at nagtiyaga panoorin tong laban na to sa live stream at sa mga naghintay ng uploaded version. Yun, kita-kits tayo sa susunod na episode. Ingat kayong lahat dyan, guys. God bless.